si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Ang inyong Banat Boy. Mandirigma. Nakakadismaya ay kung ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa totohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga... Tama no? Biruin nyo no? Actually, tayong mga loyalista, tayo rin naman isa sa mga naghirap eh. 'Di ba? Na kailangan, ito yung mga information niyan. Hindi, pagka may nagtanong sa atin, ito Marcos, ganito. Sinong tagapagtanggol sa dilawan niyan? Yung mga dilawan, ang tingin kagad, magnanakaw kay PBB. Yun kasi inaaral nila eh. O, di ba? Eh, yung si Boss Nico David, di ba, nandito na isang araw. O, sabi natin, huwag mo sabihin magnanakaw si Di ba alam? Pero yun kasi yung mga pagkakaalam nila eh. Di ba? O, sino ba nag-build up? Sino bang, sino yung nanatili na nagsasabi nung tamang information. Antindi ng kalaban natin noon, 'di ba? Yung lahat 'yan naka-imprint sa textbooks. Kung gaano kasama si Apo Lakay. 'Di ba? May submission pa sa Ginis na pinaka-corrupt. Grabe, 'di ba? Tapos ngayon, we had the opportunity and PBBM is doing his thing. Tapos may ganyan. 'Di ba? Lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Tama. Tama. Kutsa biruin mo, no? Diba? Kagaya ng pinagsasabi ni, ni Amy. Puros kabalbala ng walang yang. Kesyo siya raw nag-advise kay PBBM na pakasalhayop na. Tama na may sasabihin dito eh. Ay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila noong panahon na niyuyurakan. Alam mo mukhang nanonood sa atin to si si Atty. Gadon eh. Actually nagkaroon kami ng discussion yan eh. 'Di ba? Ano pa lang MSMA. Ano yung natin? Ano yung diskusyon natin? Ano yung argumento natin? Binuin mo nung pinakasalan, nung time na yan, kababalik lang nila. 'Di ba? Nila PBBM. Kababalik lang nila. Tapos syempre, lugmok pa sila PBBM yan. Tingnan ko yung details ko if I'm correct. baka mamaya sablay pala. 1991 pala nung bumalik. Okay? 1991 nung bumalik sila ng Pilipinas. 1993 nung nagpakasal sila. O, tama. Pero mamaya pakita ko yung ating tinanong kay ChatGPT or pwede nang sabing research. Ha? At tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya. Panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong... Grabe, no? Ganyan dapat. Yan ang loyalista. Passionate. Passionate ipagtanggol. Kayong mga loyalista dyan.
Dati, willing na willing tayo lumabas ng voluntaryo Yun ang mali. Mali nung naggrupo-grupo kayo Loyalistang ganto, pinuno si ganto, loyalistang ganyan, pinuno si ganyan. Hindi kagaya dati, any moment, anytime, kayang-kaya natin lumabas. Pucha, ngayon pagka nagtatawag, kasi wala pang abiso si ganto, wala pang abiso si ganyan. Pucha, dati solid yung pagiging loyalista natin, kayang-kaya natin lumabas. Pag kinakailangan, pucha, kahit ngayon, pucha, loyalistang ganto, loyalista na pinamumunuan ni ganto, patay! Yan yung papatay sa loyalista. Yung pagwawatak-watak nyo. Kaya hindi tayo yung matawagan. 'Di ba? Kaya hindi tayo matawagan Yun pala yun. Harang Harang. Pag sinabi ni ganto, wag pupunta, harang. Di kayo maka-relate, no? Loyalista daw pero di kakainis. Pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circuit ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo na kay Marcos lang affiliated ang loyalista. Donors mo. Mamaya, malay nyo, umakyat yung mga loyalista natin dyan. Para ma-educate tayo about loyalist. Stay put lang kayo sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino. Huwag mo. Tama. Etong si Christian Esguerra, isa ring kupal to Pucha, biruin mo, sabi sa presidente natin, kayong dalawa, kung away pamilya nyo yan, tigilan nyo kami, huwag nyo kami damay mga Pilipino, Ayop Pucha, pumasok agad sa kukote mo yung yung hangin mo, yung yabang mo Sira ulo ka rin Tabiruin mo, hindi naman nakikipag-away si PBBM. Si PBBM lang yung inaaway, tanga. Puta, naglabas ba si PBBM ng nagsalita ba? Kapal na mukha nito ni Esguerra. Ito sila Esguerra, sila Shelo Magno. Machechempuhan din kayo, huwag kayong mag-alala. Madadaanan din kayo. Si Shelo Magno hindi makarecover, ito hindi makamove on. Nasibak Mukhang na. Incompetent ka rin kasi. Magno. Yung Esguerra naman, piling ang putya. Baka pag sinampal kita, pag nagkaharap tayo. Si Magno, dapat daw makulong si PBBM. Yung isa naman, putya, kala mo kung sino. Inuutusan si PBBM. Pwede mo ba sabihin yun? Kunyari yung isang tao, sinigaw-sigawan ng isang sanggano. Ang sasabihin mo ba, hoy, tumigil kayong dalawa dyan, huwag kayong nag-aaway. Ganun ba? Bobo ka lang nun. Para kasi Christian Esguerra nun. Ang gusto, puro patali. Suntukan naman.
Diba? Boss Flaco, no? Nang puro patalinuhan lang, gusto mo suntukan na lang. Binabasos mo ba si PBBM, ha? Idamay ang Pilipinas, gay maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan ang... Solid talaga to. Solid talaga si... No? Lohi ka mo, nasaan ang iyong isip napunta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niya din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Oh, kita mo. Okay lang eh. Minsan okay lang maging critical eh. Di ba? Pero yung parang medyo bastos tapos kala mo kung sino ka. Kala mo nakikipag-lokohan ka sa ano. Aimee, ano ba apelyido nun? Di na kita maalala, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot. Alam niyo sa totoo lang, nung una ko napanood to, naiyak ako eh. Naiyak talaga ako kay Secretary Gadon. Kasi nanumbalik yung alab ng ano ko eh. Sabi ko po, ganito. Ganto yung gusto ko. Ganto dapat. Ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Tama, wag natin payagan. Hindi, naiyak ako sa... Ganun na rin yun, Ma'am Sen. Kasi yung mga sinasabi niya kasi talagang tagos. Kasi ako naman bilang loyalista, gusto ko ganyan din sana. Ganyan ako. Kung may info na ano, ganyan no? Ganyan yung... Di ba? Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Yun lang. Signing si BBM, ilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong. Kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo. Ilang piraso lang kayo gusto mag-resign. Samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon yun ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan. Wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos. Ano nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto ng pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay abi, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Bobo nga pala, Libayan eh. Kita mo, Libayan, bobo ka daw.